Sabi ng mga anak ng pusa na walang puwet, hindi daw kasabwat si Marcos sa flood control corruption dahil siya daw ang nagpaimbestiga dito. Sinong tanga ang ipahamak ang kanyang sarili? O, di ba? Ang totoo nga niyan, nung nakaraang taon pa lang binatikos na yung flood control. Kaya dapat noon pa lang pinaimbestigahan niya na kung totoo nga ba na may flood control. Pero ang ginawa niya, nagsinungaling siya. Sabi niya, nandyan naman yung flood control. Na-overwhelm lang. Tapos nagsinungaling ulit siya. Nandyan naman yung flood control. Binangga lang ng barko. Kaya siya nagsinungaling para makapag-approve siya ulit ng mas malaking budget ng flood control ngayong taon kasi nakukulangan siya sa ninakaw nila. O, tingnan mo yung mga congressman ngayon na mga aso, ayaw i-impeach si Marcos. Kasi lahat ng mga congressman na yan nakikinabang sa flood control. Pinaghahati-hatian nila para bayaran para i-impeach si Inday Sara Duterte. Gumawa sila ng illegal impeachment na wala namang basihan para wala na silang kalaban kasi may balak pala maging prime minister ang buang. Ayaw bumaba. Kaya namin sinasabi na hindi natin papalagpasin ito dahil trillion corruption ito mula sa 2023 hanggang sa 2025 na budget. Hindi pa kasali dyan ang budget insertion. Grabe, napakalaking korupsyon na ito. Kaya dapat nating palayain ang bayan na ito sa kamay ng mga magnanakaw at kasinungalingan. Kaya namin sinasabi na nagpapanggap lang yan, naghugas kamay. Kasi kung totoo talaga na hindi siya kasabwat, noon pa lang, nakaraang taon, pinaimbestigahan niya na ito. Pero ngayon na naging Senate Blue Ribbon na si Marcolita, mag-iimbestiga na. Siyempre, ipapatawag niya lahat ng kontraktor. Ang ginawa ni Marcos, inunahan niya si Senator Marcolita para hindi siya mahalata. Pero ang problema, halatang halata pa rin siya. So dahil malinaw na sa inyo na si Marcos ang utak ng korupsyon, o tara na, mag-people power na tayo. Mga kabataan, huwag kayong maniniwala sa mga dilawan na handa nilang tiisin ang korupsyon ni Marcos. Magamit lang nila si Marcos sa eleksyon para siraan si Sara Duterte at para sa kanilang interes sa politika. Hindi bayan ang pinaglalaban nila. Magising kayong mga kabataan. Sumama kayo sa amin kung talagang anti-corruption kayo. Kung talagang bayan ang ipinaglalaban natin. Makiisa kayo sa amin. Isipin nyo, si Duterte lang ang tapat at may malasakit. Yung Marcos at Dilawan parihong abusado, weak leader at kurakot. Nakita nyo naman sa SAF 44 at sa Yolanda, di ba? So, ang gagawin nila ngayon para makasurvive sila hanggang 2028, idadamay nila si Duterte. Nung nakaraang administrasyon pa daw merong ghost project sa flood control. O, sabihin na natin na totoo. Totoo yon na merong ghost project nakaraang taon. Pero hindi sinasadya. Meron lang nakalusot na pakunti-kunti. Pero merong nagawang flood control si Duterte doon sa Montalban, Rizal. Napakalawak ng flood control niya doon. Lumalagpas sa 20 feet kaya hindi ka agad mapupuno ng baha. Pero kay Marcos, inasadya talaga, napakalaki ng budget, pero walang flood control, di ba? At isa pa, nung malaman ni Duterte na merong mali sa proyekto, merong kulang, nagbito siya ng budget. Pero kay Marcos, nung malaman niya na may ghost projects, aba, tinaasan ang budget ngayong taon. Tiba-tiba ang mga buhaya. At ang pangalawang taktika nila para hindi mabuo ang people power, gumagamit sila ng mga sinungaling na vlogger na bayaran para banatan kami, para yung focus namin mapunta sa kanila. Kaya hindi namin sila pinapatulan para hindi masayang yung oras namin.
yung oras namin ma-focus sa utak ng korupsyon at makafocus kami sa pag-organisa ng people power. Iisipin ng mga tao ng ibang kabataan na, sasali sana kami sa people power kaya lang hindi magtatagumpay kasi walang pagkakaisa. Huwag niyong isipin yan. Yung mga dilawan leaders lang ang meron sila. Pero kapag kumilos yung mga kabataan na tahimik lang, hindi nagpapagamit sa mga dilawan, sumama kayo sa amin, mapupuno natin ang Maynila. Maniwala kayo sa akin. Kaya natin bawiin ang malita. Okay, dahil malinaw na sa inyo, tara na, mag people power na tayo.